meron na pong grid dito sa amin. Sa wakas, susubukan natin yung kanyang grid support. Si Deye po kasi ay kayang maglama ang susubukan natin ngayon ay yung kanyang grid support or yung kanyang home load support. Yan yung battery natin, 5 kilowatt na 48 volt. So ito, naka-set up na tayo. I-test natin yung kanyang output. Yung grid kasi hindi pa nakapasok. Yan, sayang nga, makulimlim ngayon. Kung malakas sana kanina sinubukan ko. So kinaya niya hanggang 1,500 na solar lang. Set natin sa AC. Pati tester natin nagbabagtit. Okay, so eto guys, yung grid meron na. Ewan kong brown out na naman. Kanina alas 10 ay brown out. Ay, sa wakas 220. Minsan pagdating ng hapon nagiging 209 or 202. So yan, meron na. Tapos gagamit tayo ng meter para makita natin kung yung hinuhugot niya ay galing sa grid. Saksak na rin natin. So ito po yung grid. Nakakonect po doon pansamantala. Then ito po yung home load. Yan, next time ay ipa-flat natin yung kanyang wiring. So yan, magkasama lang dito yan. Tapos yung kanyang limiter, line 1 at line 2, neutral at live. Yung arrow ay pointing sa inverter. Doon pupunta sa dito sa inverter. Okay, sana masundan. Sa bagay, yung mga nanonood kay Juan Dilasag, mga kabisado na nila, mga Batikano na yan. Yan. Boom. Okay. Sayang. Pero subukan natin na may baka umaraw. On na natin yung grid. Okay, parang sa lubungan lang siya guys dito. Pero yung kanyang city sensor ay galing sa grid. So ang ibablock niyang load ay galing sa grid. Tapos ang i-allow lang niya na pupunta sa load natin, home load natin, ay yung galing sa inverter. Ay no, milaw na sa AC. So parang ganun, parang signal blocker. Ito, load blocker. So bakit meron yan? Pag pinandar po natin yung load, masesense niya na parang merong need ng 1000 watts na current. So ngayon, imbes na dito niya kukunin, i-allow niya yun, sasabay niya yun. Yan, maglalabas ngayon na almost 1 kilowatt na power. So yun yung gagamitin ng ating load, home load natin. So imbes na dito sa grid kukuha, hindi. So pagpatay natin, masesense niya ulit na wala siyang load. Yan. So papatay niya yung output ng, ayun o, nag-shifting na. Okay, so merong 15 watts konti. Yan. Tingnan natin yung setting natin. Subukan muna natin sa energy pattern kasi nailipat ko na yung sinubukan ko kanina. Okay, so pag energy pattern, tama ba ako? Energy pattern? Yun, tama. Pag energy pattern kasi, mas maganda subukan na lang natin. So yan guys, connected na sa grid. Sa aming napakahalagang grid. Wow! Okay, subukan natin. You know. So, humugot siya galing sa grid. Yan. So, naka-grid tie connected na siya. So, ang kinuha niyang load or energy ay galing sa grid. Sa energy pattern ang setting ko. You know, tingnan nyo guys. You know. So, sa grid siya kumuha 600 watts.
Okay, 600 watts. 600 watts dito. So parang napakagulo. Ayun, oh. 500 watts. Okay, pero yung charging sa ating battery ay continuous pa rin na 12 ampere. So hindi siya humuhugot sa ating battery. Sa solar ay hindi rin. Hindi rin, guys. Kasi nga yung solar ay nagcha-charge sa battery natin. Bali yung grid ay diretso sa load sa ano natin. Sa dito. Ayan. Parang iisa na to. Ang reading niya. Ayun, oh. Patay natin. So i-correct na lang ako sa ano, guys, sa comment section kung sakaling mali yung verdict ko dito. So subukan natin. Ang setting ko dito, guys, ay grid setting is sandali, mali. Ayan. 0 export to power, tapos 0 export to city. So naka energy pattern tayo ngayon. Lipat natin sa load first. Ayan, yung ano na yan, yung setting na yan, yung harvest natin ay iso-support niya dun sa home load. Yun, oh, nag-zero na siya, oh. Okay, nag-zero na siya. Ayun, oh. Hindi na tayo muhugot ng ni piso. Ayun, oh. Pinipitik-pitik lang niya. At hindi rin tayo nagsesell sa grid. So ang setting pala natin dyan na dapat ay load first, home load. Okay, so subukan natin. Subukan natin siya. Kung may huhuguti siya sa grid, yan, guys, oh. Okay, subukan natin. Tingnan natin kung bababa dito sa bababa. Tingnan natin kung yung sa solar ay finifit niya dito, tapos sa battery ay bababa yung kanyang graph. Kasi kung bababa dito, ibig sabihin yung energy from solar hindi pupunta dito, pupunta sa home load. Check natin sa city. Ayun, guys, oh, remain. Meron lang yan, guys, meron at meron, kasi nga sinesense niya. Naka-monitor yung kanyang city. Hindi pwedeng totally wala. Parang pinipitik-pitik niyan as a sensor. Okay, so nasa 6 watts lang siya, 9 watts. Oh, 0 pa nga eh. Naging 0 siya. Tapos dito naka-indicate sa kanyang home load. Nasa 600 watts. 609. Ayun, nabababa sa battery, oh. Ibig sabihin, yung iba lang na energy na from solar ay pinupunta niya sa battery, pero ang priority niya ay yung home load. So depende yan, guys, kung gaano kalakas. Kumbaga ang solar natin kung sakali ay nasa 3 kilowatts at maganda yung harvest, 3 kilowatts talaga ipupunta niya sa home load. Kung sakaling may 3 kilowatts tayong load sa home load. Pero kagaya ko na nasa 1,800 lang yung aking solar, makulimlim pa, ang harvest lang niya ay nasa 700. So kaya niyang i-support sa home load ay hanggang 700. Pero dahil nga sa mababa yung ating load, hindi ko sinagad, yung excess ay pinupunta niya sa battery. Ayan, oh. Wala tayong kinukuha sa grid. Yan. Load first. Wala, oh. Yeah, pinipitik-pitik lang niya dito, oh. Yung galing sa grid. Ito, guys, yung galing sa grid. So doon ko pinasok sa sensor niya, sa CT sensor ng meter. Then yung CT sensor ng hybrid natin na si DEE. Ayan. Sayang nga kung malakas sana yung araw, di ayan, oh. Makulimlim. Kasi may low pressure. Ayun, tumaas hanggang 800. Tumaas din yung atin sa battery, yung charging niya. Kasi hanggang 600 watts lang yung nasa load natin, home load. Tapos, oh, ba't tumaas dito? Pero dito wala, ha? Ayan, walang kinukuha sa, ayun, oh, walang kinukuha sa grid. So lahat ay shoulder. Ay, tumaas lang hanggang 900, oh. Subukan natin isagad.
Tingnan natin kung huhugot sa battery. Hindi siya huhugot sa battery guys. Totally hanggang ano lang talaga, hanggang sa solar lang talaga. Tapos yung remaining ay kukuha na siya sa grid. Ayan. Bali tutulong lang talaga si solar mo sa home load. Yung sesave ay dahil nga hindi na niya kaya, alangan ba na mahuhugutin niya yung in-store mo sa battery. Subukan pa natin magdagdag. Dagdagan natin ng load. Ano kaya yung load natin? Sandali. Okay. So subukan natin idagdag yung grinder. Tingnan lang natin kung huhugot siya sa battery. Okay, so let's on, or huhugot siya sa grid. Subukan natin. Ba't ayaw mapindot? Yan, subukan natin. So napansin nyo kanina guys, umabot na sa 1,300 yung home load natin. Tapos mapapansin nyo dito, meron na siyang konting kinuha na 300 watts siya sa grid. So dito pala yung indication niya sa indicator niya sa grid dito. So dito kanina tumaas na rin siya. Tapos dun sa battery, hindi siya humugot ng energy. So from dito lang talaga naglalaro. Tapos dalawang source lang talaga, sa solar then grid. Galing ano? So ngayon naka priority pa rin yung battery. Tapos sa ating home load, yan dito 0 pa rin sa ano, grid. So ito pala yung sinasabi ni Sir, ano pangalan ni Sir Oliver, na pwede daw pala na mag-support ng mas higher load dito kahit mag-welding ka. Kasi hanggang depende sa solar mo pala yung kaya niya i-support. So sa daytime ko lang siya gagamitin. Pero pala, ang tibay pala. Ay lupit pala ni Day eh. Okay, ayos. Pero nag-charge na naman galing sa solar. Microinverter natin still kicking kahit sabihin natin na 53 watts lang yung ano niya. Ay 72 pala yung maximum. So, magagamit ko lang yan kung sakaling mag-welding ako. Kasi meron, kahit pa paano makakatipid tayo kung sakaling malakas yung araw. At gagamitin lang natin. So, anytime pwede natin gamitin yung kanyang home load. So, depende pa rin guys, kasi nga priority natin na kargahan yung battery. Guys, sa umaga at nagamit natin overnight, so mas maganda priority natin, kargahan muna. So, pag medyo 90% or 95%, pwede mo nang gamitin yung home load. So ganun na lang. Ayos. Much later. Okay, so tapos na natin siyang na-wiring guys. Nasa 1:37 na ng hapon. Fully charged na yung battery natin kanina. Yan, free na tayong gumamit ng grid. So dito ay may circuit breaker na solo yung home load natin. Papasok sa ating DAE na galing sa grid. So nandun yung CT sensor for safer. Ayan, para maganda yung response. So pwede lang naman lagay dito para mahaba naman kasi yung wire. Kung dito, di mas maganda nakatago. Okay, so dito pwede akong gumamit ng grid without using yung DAE. Pero mas maganda yung daytime, malakas yung araw. So kahit paano makasupport, makabawas pa sa wiring natin. Okay, lahat naman tayo yun ang gusto natin eh, para masulit kung sakali yung gastos. Pero sa akin kasi pumaldo. Okay, so dito yung circuit breaker ng home load kay DAE. So pandarin na natin. You know, separate yung supply guys dito. Kung sakaling walang grid, hindi yan naandar. Yung meter ng grid, meter ni DAE sa backup.
Okay, so paandarin na natin. Okay. So ayan guys, ay subukan muna natin sa ano. Dito, subukan muna natin para kahit paano malinis. So dito ay papunta sa galing sa mga outlet doon, sa outlet doon. Subukan natin. Ngayon ay mababasa niyan galing sa grid. 700 watts. Pero kung sakaling nakaandar at naka-feed yung ating day wala kayong mababasa dyan guys kung sakaling kaya niyang i-support yung daytime natin. So mamaya makikita natin. So pandarin na natin. Umilaw na yung AC. Yung polarity natin sinunod pa rin natin guys. Live, neutral, live, neutral. Okay, sarado na natin. Wala na tayong makikita dyan. So hintayin na medyo mahaba tong video na to guys. Pero ito yung napaka gusto natin sa lahat. Tingnan natin kung may mauugat sa battery natin kasi 100% na siya. Yan, 54.6. Hindi ko lang kasi alam kung paano i-default or baguhin yung setting dito sa battery. Gusto ko pa sana iabot hanggang 57 volt. Ngayon nasa 55 100% na, hindi na siya magkakarga. Yang sa yung ano production. Hintay lang tayo kasi medyo matagal. Tagal lang yung response. Ayun, walang gumagamit. Ang nagpapaandar na dito ay yung grid. So kung may grid saka lang iilaw yan. Kung wala, brown out. So para monitor na rin natin yan. Pero kung pwede ko siyang patayin. Ayun o. Mababa kasi yung kwan guys, yung grid. Tingnan nyo, nasa 197 lang. Baba, diba? Ayun, bumitaw yata si ano. Hindi. Hindi pala. Nasa 170, ay 199 na lang oh. 199. Tapos yung frequency medyo bumabagsak-bagsak. Okay, so subukan natin kasi nga parehas na yung nag-adapt na sila sa home load tapos yung backup. So subukan natin kung kukuha siya sa grid. Pinipitik-pitik lang yan guys. Okay, subukan natin. Sagad natin kaagad. Mahina yung ano natin ngayon, solar. Baba. So ang harvest lang natin ay nasa 500 watts. So check natin dito, ayun nasa 250 lang yung kinukuha niya sa grid. Buka natin yung baba. Ayun, binabahan ko yung setting. Ayun bumaba yung kanyang consumption. So shoulder na lahat ng ating solar. So ang minimeter na nito guys ay yung ano dito, yung home load natin. Ito, hindi na dito sa backup. Check natin dito. Mababa yung production natin. Baba yung kumulimlim na naman. Sayang kung malakas sana yung araw. So next time mag-update tayo. Yan ayun kahit pa paano ay tumutulong yung ating solar. Pero good news guys kasi nga hindi siya kumukuha sa battery. Kahit anong mangyari hindi siya kukuha Wala siyang kinukuha sa battery. Yan ang nagustuhan ko sa inverter na to ngayon kasi kaya niya magbato pabalik sa kanyang home load. Sa off-grid kasi talaga hindi niya kayang magbato dito sa sa grid in niya. Pwede siyang mag-charge sa from grid pero hindi siya pwedeng magbato pabalik. Claro. So may nuhugot na tayo. Wala. So gusto ko pa rin talaga na pure na solar talaga. Patay na natin. Ayun, tumaas na naman yung RPM ng natin, electric fan. Mababa talaga, walang silbi na gumamit ka ng grid dito. Bagsak. 199 lang kanina, 199 for sure. Tingnan natin sa tester. Yun. So yung outlet kanina, pinatay ko na. Ayun wala na. Wala nang kuryente to. Pero kung i-on natin dun sa circuit breaker, mabubuhay ulit yan.
Bale, sineperate ko na lang talaga. On natin ulit. Compare natin sa AC, yung galing sa grid at yung galing sa ating inverter. Mababa. Yan o. 203. May konting difference sila sa reading dito sa pan na to. 203, 202. Then yung galing sa ating hybrid. Okay. Ano, 231. Ang laking pagbabago, ang laking kabawasan. So dahil sa kaya naman ng ating inverter, diyan na lang para makatipid tayo talaga. So sakali natin magagamit siguro kung may mabibigat tayong load tapos excessive energy.